Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH at mailan tayong mga topic pag-usapan ngayong umaga na ito. At before we start, I would like to request, paki-press naman yung like. Walang bayad yung like. Then try to share this video to your friends, and if you are new to this channel, pindot naman ng subscribe. Lalambing lang tayo ng konti para naman magdagdagan ng konti ang ating subscribers. So salamat doon sa mga bagong tumalo dito sa Justin Talk News PH at magandang umaga sa inyong lahat. I hope you have enjoyable Sunday with your family. But I hope habang nakipag-banding kayo sa inyong pamilya, bibigyan ko kayo ng mga balita na it might give you some interest dito sa mga issues na umiikot ngayon sa ating lipunan, particularly mga political issues. So ito nagbigay ng pronouncement or ang NBI and as well as the PNP na si Bato ay isang fugitive and he is armed and dangerous. Of course, sundalo si Bato, talagang armed. At of course, kung pagtangkaan mo ang kanyang buhay, he is dangerous in the name of self-preservation and self-defense. Tandaan natin si Bato ay hindi lang naman PNP chief, hindi lang siya senador. Kung saan siya nag-start, siya ay isang musang, or this is Special Operations Group na ngayon ay sila ang precursor itong musang na to, kapanahunan ng martial law, before martial law pa. Nagkaroon ng grupo na yan, mga Special Operations Group na later on ay nagiging Rangers. Itong Special First Scout Ranger Regiment, ang una niyan yung musang, where General Bato belongs. Siya ay isang musang. So alam naman natin gaano kahirap ang training ng bilang Scout Ranger. It is one of the very challenging training regimen dyan sa Philippine Army. Parang Special Forces, parang yung Marines, ang Marines naman sa Navy. But ito ay sa Philippine Army. So alam natin right now, ito yung very effective group na lumaban sa mga NPA terrorist. Ito ang isa sa mga Special Operations Group na kinatatakutan ng mga NPA terrorist. Kaya si Bato, masasabi natin na nasa puso niya ang pagiging musang. Kaya itong mga sinasabi niyo na armed and dangerous, somehow meron kayong punto dyan na si Bato hindi yan basta-basta magpahuli sa inyo. At kung makorner yan, but I doubt kung makokorner ninyo o makikita man lang ninyo yan with the way they handle their operations. At kahit nasabihin nyo na anybody na tutulog kay Bato, magkaroon, you will file charges of obstruction of justice. Siguraduhin lang ninyo, halimbawa, kung sa tingin ninyo na natuntunan ninyo ang location ni Bato, which I doubt, kung matunto ninyo, napakalawak ng bundok ng Mindanao. Sa totoo lang, si Pastor Kibuloy, kung hindi pa sumuko, hindi talaga nyo makikita. Dahil nga sa sobrang pangigipit nyo sa KOGC at ang kanya mga pitbull, napilitan si Pastor Kibuloy na sumuko. Pero kung wala yung factor na yan, hindi nyo ginipit
sobrang pagipit ninyo sa mga members ng PUGC, hindi nyo mahuli yun, si Pastor Kibuloy. Kasi alam naman natin ang network ng tulad niya nila Senator General Bato o Senator Bato. Kabisado na nila. Kilometers away pa kayo, alam na nila na papunta na kayo doon. Identified kayo. Kasi kung nasa mga remote areas na yan, merong mga scouts yan, merong nagbibigay ng information about the presence ng mga sundalo or mga pulis na hindi naman laging nakikita sa area na yan. Kaya hindi talaga niyo yan matuntun. Kaya yung pagyayabang ni Matibag at may tracking team na ang NBI, I doubt kung ang NBI meron bang mga military experience siya mga yan. Siguro partly merong military experience, pero most of them are lawyers, if not accountants. Meron ba talaga silang rigid training na sa combat? Wala yata, kasi yung nakikita natin doon sa Senate, yung may isang doon, nagyayabang na siya daw nagpaputok. I hope yung video na yan ilalabas nila tomorrow kung magkaroon ng investigation dyan sa nangyari sa Senado. Pero yung isa doon nagyayabang na ako nagpaputok, gumaganti ako ng putok, ganun. At nakita ba ninyo yung kung ma-recall ninyo yung nahuli na driver, na ini-insist nila na driver. So itong mga NBI parang kumukuha sila ng mga goons na desidido makipaglaban na hindi naman talaga silang lumalaban. Binabrandis lang nila yung mga armas nila, but I don't know kung ganyan ba sila ka proficient in using those high-tech high-powered weapons, mahahabang mga baril, o kung talagang may proficiency ba sila in shooting and in real close fight na mga combat. Meron ba silang training? Kasi ang sa tingin ko investigation lang sila eh. Kaya kung sabihin nila meron silang tracking team nagpupunta doon, maniwala pa ako sa PNP dahil may sila may SAC Special Action Force. But I don't know kung comparable ba sila sa Ranger. Mas sa tingin ko mas rigid ang Ranger kaysa Special Action Force na training. Pero military din yan ang type of training ng Special Action Force, but they are intended to fight terrorism sa urban areas, not in the jungles like the Rangers. So ngayon ang pagkakaiba. At si Senator General Bato ay sanay dyan. Ang mga kwento pa nga niya sa mga experience niya na ang dami na niyang nadaanan or na-experience na mga ambushes, encounters, na halos maubos na yung mga kasama niya, ilan na lang silang nabuhay. Ganun ang mga kwento niya kung naalala ninyo. Yung kapanahonan niya na naging chief PNP pa siya. Kasi unang-una, bago siya naging pulis, naging sundalo yan. Siya, wala pang PNP noon eh. Philippine Constabulary at saka yung Musang na yan. Musang. Ayan ang unang precursor ng First Scout Ranger Regiment ng Philippine Army. So, kung pipilitin ninyo, kaya niyong lakbayin yung bundok at malayo pa kayo, na-identify na kayo ng mga pulis kayo, wala, hindi talaga ninyo makita si Senator General Bato, sa totoo lang. At si Bato hindi yan magaling na military strategist yan. Alam niya kung paano mag-approach ng mga problema, at kung sa kagipitan na, siguradong lalaban yan. At sa tingin ko hindi naman makarating sa ganyan. Iwasan yan. Iiwasan niya yan mangyari. Out of respect, lalo na kung mga pulis ang magka-track sa kanya. I don't know how they will track na sa isang barangay
na lalo na yan, siyempre yung pupuntahan ni Senator Bato, hindi naman to pag-divulge sa kanyang strategy. Naturally, yung pupuntahan niya, yung mga supporters niya. Kahit nasabihin, magtanong-tanong kayo dyan, may mga cellphone na ngayon yung mga remote na lugar dyan sa Mindanao, halos may mga cell site dyan, kaya makukuha nila yung mga information na yan. Kaya madaling iwasan. Kung pupunta yan na doon sa mga indigenous people, na mga kapgurin, wala na, hindi na nyo makita yan. Tulad ng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa Sarangani, pupunta yan doon. Wala na, hindi na nyo makita. Sa Davao, kahit sa Davao lang. Hindi na. Kaya malabo yun. Kasi iniiwasan ni Bato na makidnap. Kasi ini-insist talaga nila na may warrant of arrest. Warrant of arrest nga galing ng ICC. Yung ang sabi ni ang daming nagsasabi na abogado, also mga lawyers, defense lawyers ni Senator Bato. At maganda naman ang ginawa nila Jimmy Bundok at saka si Attorney Torion dahil pinapaliwanag nila at maraming nagkaroon ng information at knowledge kung ano ba talagang katotohanan dyan. Yung mga pinapalutang ng mga dilawan, lalo na itong mga ibang senators, kasi talagang na-frustrated sila because they were not expecting na talagang lulutang si Senator Bato, and it changes everything. Lahat na mga plano nila ay nabuwag dahil kay Senator Bato. They never expected that. Tapos ang sabihin nila, lalo na itong frustrated na magiging Senate President na si Sherwin Gatchalian, na gusto niya maging presidente ng Senado para what we call this, gusto niyang ibangon ulit ang dignidad ng Senado at ang kaayusan sa kaguluhang nangyayari. In the first place, sino bang nagsimula ng gulo? Di ba kayo? Yung majority dati. Sino nagdala ng mga NBI dyan? Nag-invite ng NBI? Si Soto. Kahit anong deny niya, lahat nga information, lahat ng ginagawa niya, nabubuking na. Nalalaman na siya talaga nag-invite. Pinapakain pa niya. Pinapahantay pa niya ng hanggang 2 or 3 o'clock na darating si Bato. Nakita mo yan. Anong ginawa ng media rin? Minention ba yan ng media na yan ang totoong nangyari? Maybe this Monday, kung magkaroon na ng investigation dyan, na marireveal na yan, mapipilitan silang ilalabas yan doon sa kanilang mga report. At hindi nga nila na-mention na hinahabol si Bato. Bakit hinahabol? Bakit hinahabol yung senator sa loob ng Senado? Kung saan yung bahay niya, doon siya niya hinahabol para arestuhin. Imagine sa loob ng Senado. At sinasabi pa nila, ang ibang reporter, Senator Bato, bakit tumakbo ka? Isipin mo yan, alam mo na anong mangyari sa kanya. Kikidnapin siya, tapos hindi ka gagawa ng paraan para maka-alpas ka sa ganyang problema, sa kanilang pagpipilit na ikaw ay malamang pusasan yun. Nakita na ninyo, binabaliktad nila yung kwento. Tapos may isang si Raulo pang reporter, tinanong siya, ano bang ginagawa mo dito, Senator Bato? Kaya nakakainis. Yung babae na yon, sino ba yon? Tinanong pa, anong ginagawa, ba't nandito ka? Kaya galit na galit si Bato na sumagot. Siyempre, senador ako, attend ako ng session. Kasi sila surprised. They were really surprised na nangyari yun. Dahil lahat na-discarrel talaga sa totoo lang. Na-derail ang kanilang plano. Unang-una, itong napaka-seryosong Constituent Assembly na gusto nilang ipatupad, talagang planchado na pala yun. Ilang
meetings na ang ginawa nila sa Soler. Alam mo naman natin sinong may-ari ng Soler, di ba? Si Rason, number one supporter ni BBM, na binibigyan ng lahat ng pabor ngayon. Si Rason, doon sa Soler ang mga meetings nila with regard to that. Kasi maraming nagbubunyag sa kanilang pinag-usapan. Hindi lang kay Senator Amy, sa ibang mga reporter, mga ibang columnist na mga dyaryo, talagang kinikwento nila kung anong pinag-usapan. Kaya yan nabuking. Nabuking ang balak nila para to perpetuate themselves in power. Kaya nga, yung sinabi ni Baste kahapon, tama talaga, na ayaw talaga bababa ng mga Marcos. Ayaw bumaba ni BBM dahil alam niya na talagang makulong siya. Kahit na magpunta pa sa US, lalo na, may ano siya doon contempt case siya. Ngayon, ang ilang millions na siguro na dollars yung competition doon sa kanyang penalty, sa contempt charge niya. Kasi ayaw nga i-divulge kung saan linagay yung mga hidden wealth nila, mga treasures nila na dala-dala nila sa US, kung saan nila diniposit. Na hindi pa sila kontento doon sa unang phase ng pagnanakaw nila sa kapanahunan ng kanyang tatay. Dinagdagan pa niya na mas marami pa kaysa tatay niya. In the trillion na ang ninanakaw. So you can imagine that. Talagang napakamalas natin mga Pilipino at napakatanga. Napakatanga ng mga Pinoy. Yan na, hindi talaga ako noon pa, nagwa-warning na ako dyan. Nagwa-warning na ako with regards to yan sa mangyayari, at nangyayari talaga. Tuwang-tuwa nga ako nung sinabi ni President Duterte na hindi talaga ako buboto ng Marcos, hoping na maniniwala yung mga supporters, pero hindi Kaya nga lahat na ang blame na kay BP Inday Sara, lalo na yung medyo may edad na, matatanda na. Alam kasi nila kung anong history ng mga Marcoses, anong ginawa nilang to ravage the Philippines, ginawa nilang pagnanakaw. Kaya wala tayong magagawa, ganyan ang nangyari. So ito nga, sinabi ni Sherwin Gatchalian na ibabangon daw niya yung dignidad. Bakit? Kailan ba nasira ang dignidad ng Pilipinas? Ng Senate? Diba sa kapanahonan ninyo, kung nang kayo ay majority, nakita ninyo ang pagtakip nyo diyan sa flood control. Kahit ito si Sherwin, wala naman siyang pronouncement against the flood control controversy o sa scandal na yan. Puro generalization. Pero wala rin. Wala rin. Yung mga sinasabi niyang nasa finance department, siya may hawak dati. Meron ba siyang major na programa na nakakatulong sa inflation na lang? Yung pagbaba ng price ng gasolina, ng fuel natin, meron ba siyang na-implement na mga batas niyan diyan sa kanyang committee? Wala. Kaya huwag niya sabihin na ibabangon niya. Masyado lang siyang ambisyoso, at ngayon medyo frustrated sila. Kahit nasabihin nila solid na daw yung 11 nila, mas solid ang 13. Lalo na ngayon na ginigipit ninyo, lalong naiinis, nagagalit, kaya lalong hindi lilipat sa inyo. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Isipin mo, yung ang sabi ni Baste kahapon at ni Mike Defensor, na actually yung situation natin ngayon is under martial law na tayo. Though it is not a declared martial law or emergency, state of emergency. Hindi lang siya dineclare, but ang totoong state ng Pilipinas ngayon with regards to sa political situation niya, itong lahat na ginagawa ng pamahalaan natin is nasa martial law na tayo. Isipin mo,
ang daming kasong sinampa. Medyo malumanay o malabnaw sa kumpara kay Marcos noon dahil may arrest and seizure order walang warrant noon, pwede ka na ma-detain. Ngayon naman ididimanda ka. Ginagamit yung mga bureaus and departments ng gobyerno para apihin or i-persecute yung mga kumakalaban sa pamahalaan o nagpapahayag lang as opposition doon sa mga policy na dapat naman talagang tutulan ng mga senators. Kaya hinanapan ng na mademanda. Kaya ngayon lahat na senator sa halos may demanda na. Si Robin Padilla, obstruction of justice, yun ang latest. Then lumutang na ngayon si Bongo, na after Bato, si Bongo naman. At isama nila si Sara. Imagine, isama nila sa Sara. Then si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Jingo Estrada. Sama nila lahat yan, ididemanda nila lahat. Hoping na magkaroon ng kaso yan. Pero ang rolling kasi dyan sa impeachment, kailangan they should garner 16 votes para ma-convict si BP Inday Sara. Kahit tanggalin nyo lahat yan, wala na maiwan. Kung hindi abutin ng 16 ang votes nyo, hindi pa rin ma-convict si BP Inday Sara. Yun ang katotohanan dyan. At saka yung mga cases sa Sandigan Bayan, hindi naman ganyan kabilis ang Eric, matagal yan. Magkaroon pa ng preliminary investigation yan. At marami pa yan. Buti kung walang mga abogado yung mga senador na yan, lalabanan yan eh. Lalabanan yan dyan. Lalo na ngayon na iniipit ninyo, talagang lalabanan yan. At kung titingnan natin, kukunti na lang ang time ninyo eh. Nagagawin yan. Maybe a year and a half, si Sara na mag-take over kung hindi successful yung mga ginawa niyong kabalastugan. I don't know kung ano pang mas grabe. At tama yung sinabi ni Baste na ito palubha ng palubha at paggrabe ng paggrabe ang gagawin nilang pang-aapi, pang-persecute. Talagang ididemanda nila, gusto nilang ikulong. Pati ng sunod niyan ay mga vloggers na, mga supporters ni BP Inday Sara. Yun ang isusunod after itong mga politiko madidemanda. Si Micah Defensor, meron. Si Respicio, meron. Si Topacio, meron na rin yan eh. Lahat merong kaso. Ganyang katindi. Kikita nyo. At itong mga kapal ng mukha ng mga direktor tulad ni Matibag, may pa na magpakita ng mukha. Nakakahiya talaga kung isipin mo. Kung ikaw anak ng mga yan, sobrang kahiyan ang ginagawa nila. Dahil nga may palita, nakapalit. Si Nartates nga biglang nag-iba ang anyo eh. Nung kausap niya si Bato, medyo mabait pa, pero nung ngayon nag-i-insist na siya na dapat susuko na lang si Bato dahil PNP chief. Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Lagi nga sinasabi, mag-produce muna kayo ng local warrant of arrest from a local judicial authority. Yun ang requirement. Yung hindi paglabas ng TRO ng Supreme Court, it doesn't mean na nagkaroon na sila ng decision dyan sa legality or validity ng warrant of arrest ng ICC. Unang-una, hindi sumunod yan sa proseso. Dapat yan, ipasa muna sa Interpol. Then after Interpol, PTTC, yung Transnational Crime Department or PCTC, Philippine Center for Transnational Crime. Dapat yan, ang PCTC ang magdadala niyan to either the Supreme Court or the RTC para imbestigahan kung talagang valid yung warrant na yan bago magbibigay ng warrant of arrest ang RTC at pwede niyong hulihin si Bato at
mahaba na proseso yan kung tutusin. Hindi lang yung hulihin niyo, susukot ninyo. At alam ni Bato yan, ba't magpahuli ako? Alam ko naman na yung ultimate target nila, nadalhin siya sa The Hague. Tulad ng ginawa nila ni President Duterte kay President Duterte. So, bakit i-allow niya yan na mangyari sa kanya? Kaya talagang pipilitin niya na hindi yan mangyari. Kaya sa tingin ko, mapoprostrate lang kayo. Lalo na ngayong Monday, kung makita natin, ma-explain ng Supreme Court kung ano bang laman doon sa resolution or decision na linalabas nila with regard to the non-issuance of TRO, denial ng TRO ni para kay General Bato de la Rosa. So malalaman natin yan. Then baka din the same time makapag-decision na sila with regards to the validity ng warrant of arrest ng ICC. Maingat ang Supreme Court dahil ito makaapekto doon sa kaso ni President Duterte. Makaapekto kung anong decision na ibibigay nila kasi pareho lang ang kaso na sinampa, parehong-pareho. Kaya nga co-conspirator si Bato Anong decision nila makaapekto talaga. At dapat maging aware tayo na si President Trump ay gumawa na ng hakbang na mabuwag yung ICC na yan sa sobrang kayabangan. Dahil judicial overreach nila na yung mga non-member state na superpowers pa pinakialaman nila. Kasi ito, gawa ng mga Europeans yan. Meron pang ang balita na si George Soros sa one word government ang maraming binibigay na pera dyan sa ICC na yan. Kaya lahat na sa tingin nila violation ng isang country tulad ng Russia, China, how they treat their pagdala ng domestic nila na implementation ng kanilang mga batas, lalo na dyan sa subversion, mga ganyang kaso, pinakialaman ng ICC. At ito ginamit ng mga Europeans na mga oligarch, mayayaman na mga Europeans. Ngayon pinaginitan ni Donald Trump dahil mga walang hiya daw, free ride lang lagi. Kasi umasa sa defense ng US. Ang US ang gumagastos na para dipinsahan sila laban sa Russia. Hindi sila nagbibigay ng pera sa US. At in fact, hindi nga halos kumukuha ng mga product galing sa US. Sila pa ang nagpapadala ng maraming produkto sa US, mga products nila. At hindi nagbabayad. Kaya nga gusto ni President Trump na kailangan gagastos sila sa kanilang defense na kung pwede gawing 5%, pero hindi nila kaya yung 5%. Kahit ang France hindi kaya maggagastos ng 5% kasi mapiktuhan yung healthcare nila program. Medyo mayabang lang si Macron. Yung sinasabi niya na nuclear umbrella, wala rin naman yun. Ang pinag-usapan dyan kung kaya mo ba sustain ang depensa. At ngayon, nagpo-pull out na tuloy ang US. Ilang troops yung pinull out galing sa Poland. Aalisin na niya dyan sa Spain, sa France, alisin nila yung mga kampo dyan ng US, mga bases. Bahala na kayo magdidepensa sa inyo. Kung maging aggressive si Putin, atakihin kayo, humingi na naman kayo ng tulong sa US. So, ganyan ang ibig sabihin. So, yan ang mangyari sa ICC. So, nag-uusap ng tatlo, superpower, at I don't know kung anong move ang gagawin nila kasi may sanctions na nga. At let us be reminded na itong lahat ng presidente na yan ay may close relation with, hindi naman close, but
Hindi naman ganyan ka-close, pero nirerespeto nila si President Duterte. In fact, nag-appreciate pa nga sila. Sobrang appreciation nila sa ginawa ng war on drugs. Ngayon gustong ibagsak ng mga adik ang benefit na naibigay ng war on drugs sa Pilipinas, na marami dong pinatay. Ilan ba ang totoong namatay? Around 3,000. At hindi naman lahat yan pinatay ng authority. Maraming pinatay diyan sa mga sindikato mismo. Hindi pa nakaupo si Duterte, pumila na yung sumusuko. Sa sinabi niya na talagang itutumba ko kayo kung hindi kayo sumuko, lumalaban kayo. Ilang milyon ang sumuko ng mga drug user. Di ba? Kaya nga bilib na bilib yung ibang bansa. At ngayon, gusto nyo alisin yung prominence na yan kay President Duterte. Diyan, dahil sa EJK na yan na sinasabi ninyo. Na alam naman yung katotohanan eh. Tingnan nyo yung ngayon. Yung pangang sinabi kahapon ni Baste na alam talaga niya na ibabalik ang droga. Babalik ang droga sa Pilipinas kasi pinakawalan si Dilima, pinakawalan si Kerwin Espinosa na yung nagbaril pa raw sa braso ba yun para sabihin na inambush siya ni Richard Gomez. At si Mabilog, binibigyan ng pardon ng adik. Sabi daw ng ating niya na adik. Galing kay Basti yan na sinabi din ni Amy na adik si BBM. At dahil adik siya, pinoprotektahan yung adik din. Yung mga adik, sina Dilima. Ano bang kaso ni Dilima? Di ba protector ng mga drug lords? Yan sa Bilibid. Kaya ngayon, meron pa siyang revelation si Mayor Basti na sa Davao talagang hinuhuli nila yung mga nagtutulak ng shabu, ng droga, ng pulburon. Talagang hinuhuli nila. By other cities daw, other provinces dyan sa Mindanao and even the Visayas, pinabayaan lang nila. Dahil, baka magagalit daw yung presidente. Dahil adik daw yung presidente, nasabi ng kapatid niya na si Amy Marcos. Baka magalit. Kaya hindi hinuhuli ng pulis. Kaya ngayon, tumaas ang krimen. Hindi rin naman dahil sa dahilan sa droga, dahil sa kahirapan. Kahirapan ng mga tao. Ilang percent na ba nag-declare na sila ay mahirapan na kumain ng tama? More than 58% of Filipinos are saying that. So ilan yun? 58% doon sa 120 million. Almost 60 million people or 70 million Filipinos are saying na they are food poor. Talagang yung gusto nilang kainin na noon nakakain nila, ngayon hindi na. Dahil nga sa sobrang inflation na hindi nakokontrol. Kaya nga yung mga middle class ngayon is the new poor. They are the new poor. Dahil nga ang value ng kanilang pera halos wala na. From 54, 55, ngayon 62 na, almost 62, 61, 75. You can imagine the value ng pera natin. Baka matulad tayo ng Iran na by the millions na yung inflation nila. So, ganyan kalungkot na nangyayari. Kaya yung pagtatago ni Bato, pag magkaroon ng decision na invalid yung warrant of arrest galing sa ICC, which is invalid naman talaga. Nakita natin yung mga taong traidor, na kulang sa pagmamahal sa bayan, dahil nga sa politika, na ayaw talaga nila makabalik ang mga Duterte dahil talagang mahirapan. Pinipigilan ng mga oligarch. Kaya nga itong mga reporter na nandyan sa mga mainstream media, mga walang hiya. Kasi yan ang instruction sa kanila eh. Some of them are guilty rin naman. Ibig sabihin, consciously, alam nila na mali ang ginagawa nila. Pero, trabaho lang eh. Kaya, kung anong re-report nila, ipasa doon sa editor, wala na, chap-chapin yan doon. Kaya, patuloy na gagawin nila yan. Ayan ang naratibo nila. Tulad ng naratibo ng mga senator na nasa minority ngayon.
na nasira na daw yung image ng Senate. Matagal nang nasira nang kayo ay humawak ng pinalitan niyo si Marcolita. Lalo na si Lacson ngayon, pare ang dada. Papasalamat daw siya. Ano bang ginawa mo sa Senado? Ilang hearing ba supposed to be magpatawag ka ng mga witnesses na pinopospone mo at completely hindi mo na ginanap yung mga hearing na yun para matakpan lang at malihis mo yung investigation dyan sa flood control. Yung mga pinagsasabihin mo na 68, 69 na congressman na involved, that are contractors na involved dyan sa flood control scandal, may kahit isa wala kang napatawag. Di ba? So ngayon, kabado kayo dahil yan ang mangyayari. Kasi kontrolado sana niyo yung sitwasyon, biglang dumating si Bato, kaya nawala sa inyong pagkakataon na yun na pwede ninyo pagtakpan ng investigation. At I think next week magkaroon na ng investigation ang Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano. At ginalit niyo si Pia Cayetano, binabas pa ninyo dahil doon sa pagiging emosyonal niya. Magiging emosyonal niya, ay talagang tutuluyan na kayo niyan. Tutuluyan na kayo. So, ganyan ang mangyayari. Next week, we're hoping na simula na yung mga investigation na yan, ipatawag na yung Marines, ipatawag na si Gutisa, at sana lalabas itong ano ba talagang desisyon ng Supreme Court with regards to dyan sa validity ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa. But yung parang pananakot nila na obstruction of justice dyan sa mga gano kay Bato, hindi mangyari yan. Alam ni Bato yan, hindi siya pupunta ng mga tao, magtago sa mga tao. Alam niya kung saan magtago. Remember Musang, Musang, saan ba nanirahan ang Musang? Sa gubat. Siya, paano may obstruction yan kung mga unggoy ang makita mo doon? I-demanda mo yung mga unggoy. Kaya mahirapan kayo kay Bato. At hindi naman yan maghanap ng iiwas yan, lalo na mga pulis ang maghanap sa kanya. Pero hindi ninyo yan mahuli. Kasi si Bato napakaingat na operatiba. So yung mga pangalandakan, narcotics, marami ng pulis na pinapadala ninyo doon para hanapin si Bato. Tingnan natin kung mahanap ninyo. Challenge na mga pulis yan at sa NBI. Tingnan natin kung kaya nyong suungin yung mga doon, yung malalaking lamok doon, mahaba yung sungo. So ganyan mangyayari. So natutuwa din ako doon sa mga suspects ni Mayor Basti, very frank, very candid, at sinasabi niya out of his disgust at anger niya dito sa administration na to, tama yung mga sinasabi niya. At nagpapahiwatig din siya na kikilos na tayo mga tao, hoping na hindi abot ng 2028 at yung gusto nilang mangyari na magkaroon ng Constituent Assembly hindi talaga matutuloy at mapipigilan. And sasama tayo dyan as long as it is peaceful or whatever, basta lang magkaroon tayo ng pagbabago dito sa bansa na to. We're not wishing na ganyang kabilis ang region change na mangyayari, but ultimately makamta natin yan if united lang yung tao, sabay-sabay tayo na humingi ng talagang gusto ng taong bayan para magkaroon ng totoong pagbabago dito sa ating bansa. So let us pray and let us work together to attain all of this objective para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. So maraming salamat sa inyong lahat sa pagpapanood, pagdaan dito sa Justin Talk News Speech, and I hope dadalo kayo ulit dito. You will
dadalo kayo ulit dito sa Justin Talk News PH at paki-like naman and then subscribe before you leave. If you have not yet subscribed, paki-subscribe kahit pa isa-isa. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at I hope you enjoy your Sunday. Sunday ngayon, I think this is today is a Pentecost Day. Kung galing kayo sa mga simbahan ninyo, if you are a Christian. So maraming salamat at God bless. Salamat po.